Pagsalungan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagpupulit nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng banal na Eukaristiya. Isama po ninyo sa inyong mga intensyon ang mga nagpamisa ngayong araw na ito, lalo tigit ang mga taong wala nang pong nakakaalala na magdasal para sa kanila. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Ang mabuti, kunin natin sa silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaba ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Opni at Pinis. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita.
Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pag-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Pilisteo at mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Pilisteo at pinatay sina Ofni at Pinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo natin ang kilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok
at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, hindi lamang po siya kwento ng himala. Ito'y mahalagang pagtuturo sa atin na kung ano ang dapat meron tayong mga ugali o kaya mga virtue. At ipinakita ito ng ating Panginoon at ng ketongin. Unang-una sa lahat, compassion o pagkahabag. Yun ang pinakita ng ating Panginoong Hesus. Isipin po ninyo, ang ating Panginoong Hesus, nung nakita ang ketongin noon ay talagang untouchable. Dahil maliban sa sila ito ay sakit, kapag inyong nilapitan o nahawakan o kaya yung damit man lamang, kayo mismo, kung sa panoong iyon, ay hindi ka na makakasimba kapag ikaw ay nakahawak ng ketongin. Kaya napakahalaga na lumayo ang mga taong ito at sila ay sumigaw din na sila ay may sakit para hindi sila makapanira ng pagdarasal ng ibang tao. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Siya ay lumapit. Hindi lamang siya nagpagaling sa pamamagitan ng kanyang lakas, hindi sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita, kundi sa kanyang paghawak at paghipo. Hinawakan niya ang ketongin. Naramdaman niya ang rejection. Naramdaman niya ang lungkot ng taong ito. At nilapitan niya ang tao, hinawakan at pinagaling. Mga kapatid, kung tayo po sa buhay na ito, may mga taong mga ketongin din, taong ketongin para sa atin na hindi talaga dapat kaawaan, hindi talaga dapat lapitan. Sa pagkakataong ito, magandang inyong pagnilayan, sino kaya ang mga ketongin sa buhay ko? Sino ang nangangailangan ng tulong? Sino nangangailangan ng awa na siyang dapat nating binibigyan ng awa? Ang maging Kristiyano ay hindi dapat matakot sa mga ganitong tao, sa mga hindi kamahal-mahal, hindi na pinapansin ng ating sosyedad. Pangalawa, mga kapatid, ang dapat meron tayong ugali bilang Kristiyano ay siyempre tapang ng pananampalataya. Bakit? Ang ating ketongin sa Ebanghelyo ngayon, bagamat yun nga ang kanyang alam, na bawal siya lumapit sa mga walang ketong, dahil nakita niya si Jesus, siya ay naglakas ng loob. At dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng kagalingan. Mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga na minsan, na inyong malaman na minsan, kaya tayo hindi lumalapit sa ating Panginoon, ang sinasabi natin, hindi tayo karapat-dapat. O kaya naman hindi tayo lumalapit sa iba dahil natatakot tayo na tayo'y ma-reject. Yung tayo tutulong na lamang, pero hindi na lang tayo tutulong kasi baka tayo ma-reject na lamang. Mga kapatid, itong mahalagang ugaling ito ang tapang sa ating pananampalataya. It means you have to step forward in faith. Pagkatiwalaan ninyo ang Diyos kahit na kayo'y natatakot. Hindi po ibig sabihin na kayo'y natatakot at naiisip ninyo na kayo'y marireject ng kung sino man, ay hindi na kayo gagawa ng kabutihan. Gumawa pa rin kayo ng kabutihan, ipagpasa Diyos na lamang ninyo kung ano ang magiging reaksyon. At palaging nariyan si Jesus sa ating tabi. Kaya dapat lagi kayong magkaroon ng tapang ng pananampalataya. At panghuli at ang pinakamahalaga, yun ay pagpapakumbaba, humility, and that is the posture of our heart. Yan dapat ang ating ginagawa palagi. Ang
paglapit ng ketongin, hindi siya nagsabi na, pagalingin ninyo ako, kayo'y may kapangyarihan naman. Hindi po. Ano pong sinabi niya? Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Kung ibig lamang po ninyo, kung hindi naman po ay ayos lamang po. Isipin po ninyo iyon. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Nanikluhod at nagsabi, kung ibig lamang po ninyo. Sa buhay natin ngayon na sinasabi ng mundo na dapat meron tayong ganito, dapat ito ang iyo, dapat sa'yo ito, sa'yo talaga iyan. Hindi talaga ari sa ating pananampalataya yung ganong klaseng kaisipan. Ang tunay na dapat meron tayo ay pagpapakumbaba. Kasi kapag ganun po ang inyong kaisipan, ang tawag po doon ay entitlement. At yan ang nakasisira ng napakaraming tao, nakasisira ng napakaraming relasyon dahil ina-assume po natin na dapat para sa atin yan. Imbis na magpakumbaba na lamang at hintayin kung para nga sa atin talaga ito. Kaya napakahalaga mga kapatid na isabuhay ang tatlong ito, ang pagkahabag, ang tapang ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa bahay, dapat ready kayo magpatawad. Dapat ready kayo mag-reach out sa mga family member ninyo na sinasabi natin na untouchable, na kinalimutan na. Sa trabaho, magpakita naman kayo ng kabutihan, lalo't higit dun sa katrabaho ninyong pinagkakaisahan na. O kaya naman sa katrabaho ninyong alam ninyong nahihirapan na sa buhay. Sa pagdarasal mga kapatid, kayo'y lumapit sa Diyos na walang pagkukunwari. Ilabas po ninyo ang lahat ng inyong sugat. Huwag niyong itago ito at sabihin ninyo sa Diyos kung ibig lamang ninyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din at ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nami, si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magandaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po sama-sama sa pagdarasal ng panalangin sa umaga. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Makatupa tayong inaalagaan. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam ang aking sinabi. Sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko'y sinusuway dahil sa galit ko. Akay sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Pagdating ng umaga, alagi natin dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri na may tuwa at galak. Si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan. Si Kristo'y dakilain, masayang awitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa at may galak na hintayin ang darating na umaga. Tayo po ay Mahabag magsiupo. ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan. Ang Diyos na nagdudulot na lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Kasama ko yung mga leon, kapiling ko sa paghimlay. Mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso yung ngipin nilang taglay. Matutulis yung dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, di naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusa at pagkasipayo. Pagkat hinuhuli ako at nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa.
Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mo't kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak na Israel, ngunit sila ay muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay na isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan. Dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halamanang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng mainam na pagkain ang mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok na Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat ng ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamban nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na Panginoon makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob na iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Kayong mga taga-Siyon dapat na magalak, at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahil sa Panginoon sa hatol niyan tumpak. Ang buong palibot ng Siyon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader, pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos nating kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang salita ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa
paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako. Sa lahat ng bagay ang may likhay ako, ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin ay nakalulugod, ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at iligtas na tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ay sa makapangyarihan tagapagligtas mula sa libing ni David ang kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang handa ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanila mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukaliwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magliwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo na isa pang bagong araw. Bilang tugon, pasalamatan natin siya at idalangin. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Inialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan. Tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at mga kahilingan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw. Manahanawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Pagkalooban kami ng lakas na maging mahinahon sa mga kapwang aming makakadaupalad ngayon. Matularan ka namin, Panginoon. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Imulat sa amin, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong lakas ang aming maging galak. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, sa umaga, tanghali at gabi, tinatawagan kang alisin sa aming mga puso ang dilim na kasalanan at akitin kami sa liwanag ng iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manabirin ang mga biyaya. Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio. Ipanalangin mo O kami. Panginoon, magpadala Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat